Tabok, tabok. Araw ay gagawa tayo ng survival challenge na kung saan tayo lang ang gagawa ng sarili nating bangka sa pamamagitan ng paghanap ng mga bagay katulad ng at syempre kung nakikita nyo sa likod ko ang pinakamalaking sapa dito mismo sa Sarangani Province at doon tayo magsisimula sa napakalayong lugar. At syempre, dahil nga ito ay survival, ay kailangan nating makabalik kahit na anong oras. At ang lokasyon na kailangan natin makabalik ay kung saan ay dito kami ngayon nakatayo. Ang challenge na ito ay wala kaming dala na kahit na anong pagkain at mga inuming tubig. At syempre, kailangan nating makabalik sa lugar na ito kung saan ay kailangan natin sumabay sa agos ng tubig. Focus na focus. At syempre, first time namin gumawa ng bangka na wala lahat kaming mga gamit. At syempre, bago kami makarating kung saan kami ay pupunta, ay kailangan muna naming maglakbay hanggang sa makarating kami at doon kami magsisimula at sabayan ang agos ng sapang ito. Pero paano kung hindi kami makabalik sa oras na ito? Ano kaya ang mga pwedeng mangyayari sa amin? Pwede kaya kaming maligaw? O palayo kami ng palayo? Pero bago muna kami tumungo sa aming pupuntahan ay ito muna ang nangyari. At dahil nga first time namin sa lugar na yon ay kailangan namin pagplanuhan ang papunta kung saan ay sasabayan namin ang agos ng tubig. At ayon sa iba, maliban sa malalim ang tubig ay malakas daw ang agos nito kaya kailangan daw naming mag-ingat ng mag-ingat dahil mismo doon sa lugar ay marami nang mga namatay. Nagtungo agad kami upang makarating agad kami sa lugar. 3 hours later. Pagdating namin sa lugar ay napag-isipan agad namin kung kaya ba talaga namin ang ganitong survival. Kasi napakahirap at ayon sa iba ay marami nang mga namatay dahil mismo sa sobrang lalim ng sapang ito. Nung matanaw na namin ng sapa ay nawalan agad ako ng gana dahil akala ko hindi malalim ang tubig. Pero isang pagkakamali pala dahil maraming nagkakamali sa akala. Abangan ninyo ang susunod na mga mangyayari. Bago kami nagsimula ay hindi namin pinalagpas ang opportunity na makakain ng niyog dahil sa challenge na ito ay wala kaming dalang pagkain, tubig o kung anong mang gamit. Ang tawag nito is buko halo-halo is the buko. And right guys, dito yung bahay pala ni Joharim, of course. Ito na ang oras upang simulan ang challenge na ito pero bago ang lahat ay kailangan ko munang ihanda ang mga gamit tulad ng camera, battery at cellphone kasi sapa ito at ito ay hindi dapat mabasa. Okay, nandito tayo sa Malapatan. So dahil sa Malapatan pa tayo, so hindi lang ito sentro ng Malapatan. Nandito tayo, papasok talaga sa bundok ng Malapatan, napakalayo guys. Anyway, dito yung mga silupin na gagamitin namin para hindi masyadong mabasa lahat ng gamit namin. Nana pa mo? Nana ka? Nana ka? Tulog pa ka? Namoy ka? Guys, tulog ka mo? Abi, ikaw nana ka no? Bagag no. So guys, sa silong ang naipin, kanya-kanya ang diskarte kasi ito guys.
Paano po na ako ibag nini? Guys, kailangan nating bumaba mula dito sa taas, dyan sa baba. Yan, sa babang yan. Sa puntong ito ay dito na kami nagsimula at dito na rin natin malalaman kung malalim ba talaga o hindi. Gising Bagdad. Challenge. Ang bulan, ano? Panahon ng bulan. Kadagdag kami, guys. Ano sa pagkausa? Joe. Ay, dala na. Ay, mag-isip. Dala na. Ano no? Hulog sila eh. Grabe guys. At dito sa puntong ito ay may isang bagay na nangyari na hindi namin inaasahan. Nagilan na nabigyo dala. At sa puntong ito, maliban sa aking pagtawa, ay iba naman sa amin ay nag-alala dahil ilan-ilan din ang gamit na nawala sa kanya. Dahil sa nangyari, ay nalaman na namin lahat na ang sapang ito ay hindi pala basta-basta dahil maliban sa malalim ay talagang napakalakas ng agos ng tubig. Sa sobrang lalim ng tubig ay kailangan mo talagang mag-ingat dahil isang mali mo lang, pwede kang mapahamak. Kaya naman oras ko na naman para tumawid at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil mismo nakita ko sa dalawang mata ko kung gaano kalalim ang tubig ng ilog na ito. Loyal. Guys, grabe, napakalalim pala. Ala dongin. Wala. Lumaki kayo, guyoy. Kulbagi na siya. Kapag pagod. Gadala dad. Gadala. Sa puntong ito nang sinubukan kong tawiring mag-isa ang ilog, dito ay muntik na ako mawalan ng buhay dahil ako ay nalunod. Hindi ko inaasahan dahil sa sobrang lakas ng agos ng tubig ay hinila ako pababa sa ilalim. Dahil dito ay nagpahinga muna ako para makarecover dahil gusto ko pang tapusin ang challenge na ito. Abi na. Guys, tigpahuway na mo kay grabe na lumos ko.
Dito na kami nagsimulang maglakbay dahil 3 oras pang lalakarin namin papunta sa pupuntahan namin. Kaya naman agad-agad na kami nag-impake ng mga gamit upang simulan na ang paglalakbay. Grabe guys. Ha, halos wala kaming matamaan na na lupa sa ilalim sa sobrang dahil napakalalim ng ng sapa. Asa? Dali, dra dito. Ito yung sapa guys na kung saan ito. Ouch. Ang lahat. Woo! Meron kami isang kasama guys, ayun. Si Presto, hindi marunong yan maglangoy. Kasi napakalalim. Dahil nga sa sobrang pagod namin sa paglalakbay, dahil nga 3 oras namin lakbayin doon, papunta sa pupuntahan namin ay kailangan namin magpahinga dahil napapagod na kami. Later. Dahil nga nakarating na kami sa area at sa sobrang haba ng nilakbay namin, lahat kami ay nauhaw. Kaya naman gumawa kami ng paraan na para kami ay makainom. Para maigpisan ng uhaw na dala namin ay kailangan namin gumawa ng balon upang lahat kami ay makainom. Ito na yung part natin na guys, oh my gosh, kung nakikita nyo yun, ayun. Yun, mas napakalaking alon-alon niya, yung malakas na agos ng tubig, ayan. Actually guys, sa sobrang layo natin ngayon, siguro na nasa mga, kasi 3 oras yung lakad namin, papunta, galing sa yung pinagalingan namin, at ngayon, nandito kami ngayon guys. Oh my gosh, guys, napakalalim guys, tingnan nyo. Oh my gosh. Ayun guys. Grabe, di mo madokta ah. Mangga. 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 Dokta ano? Sigaw Tara. Dito ay habang wala pa kami ginagawang bangka ay gusto ko sanang subukan magpaanod sa agos ng tubig na ito, pero hindi ko itinuloy dahil para pang natatakot ako. Langoy, dangay. Para makapagsimula na kaming gumawa ng bangka ay kailangan namin tawirin ang ganito kalakas ng agos ng ilog na ito. Sa puntong ito ay napansin ko ang buong paligid ay parang dumidilim na, kaya naman binilisan namin ang pagkuha ng kahoy at iba pang mga kagamitan upang makagawa ng bangka.
Look guys. Ito na ang simula sa paggawa namin ng bangka para makasurvive at makauwi sa pamamagitan ng lakas ng agos ng tubig na ito. Focus na! Mga pa eh! Dito be! Bakit? Natapos